issue na gustong bago tayo pumunta sa iba, lipat tayo ng konti ng issue, ha? Issue naman ito sa Maynila. Naku, patay kayo dyan. Eto, kasi natatawa ako dito eh. Eto, papakita ko sa inyo ito, ha? Nga? Eto. Yan. Pakita natin. Yan. Manila draws flack for filthy testing facility amid health permit controversy. Ano daw ba ito? Ayan, ito yung picture na yan, makikita nyo. Drug testing specimen, collection area, ganyan ang itsura. Maynila, ganyan daw ngayon. Okay? Ano sinasabi dito? Here are photos of Manila Public Health Laboratory where workers in the city of Manila must undergo tests in order to secure a health permit that cost 625. Happy, maraming salamat, ha. Salamat naman. Masyado nang dumidilim itong laptop ko eh. Buti na lang may nagpakulay. Maraming salamat, ha. Oh, kailangan daw mga workers doon ng City of Manila must undergo tests in order to secure a health permit. Para makakuha ka daw ng permit, kailangan mo daw dumaan sa health permit na nagkakahalagang 625. The Manila Public Health Laboratory has drawn criticism from labor unions sa UST due to its current condition. Nagtataka sila kung bakit ganito daw kapangit. Sana hindi muna sila nagpa-implement kung ganun ang facility nila. Napakadugyot eh. Tapos health permit pa ang isisecure mo. Pantakin mo. Ganito lang katindihan, ha. Kailangan mong kumuha ng health permit, ha, para ho dyan. Tapos yung pupuntahan mo walang ka-health issue. Ibig sabihin walang hindi maayos, hindi maganda, hindi malinis. Ika nga. Ayan, oh. Ang linaw ho ay ito itsura, oh. Para ka makakuha, yung mga workers ng City of Manila must undergo test. Ayan ang itsura, oh. Napabayaan na talaga. Napabayaan na talaga ang Maynila. Eto, magtataka ka. Sorry to say, Sorry to say, pero hindi naman po sa ano tayo, Pero alam nyo ba? Hindi, kung sa alam lang nyo, alam nyo ba na ang mayor ng Maynila ngayon ay isang doktor? Tapos ganyan ang itsura ng kanilang testing area ng specimen. Mantakin mo yan. Ano pa man din yan? Drug testing specimen collection. Ganyang kadumi, ganyang kapangit. Isipin mo mabuti yan, Baka mamaya paglabas mo, hindi ka nga mag-positive sa droga, pero mag-positive ka naman sa mga germs, sa mga virus, mga bacteria dahil sa dumi. Na nakakatawa dito, doktor yung mayor. Ang bihirang buhay rin. Doktora Hani Lacuna, mayor ng Maynila. Hindi mo talaga masisisi mga taga Maynila kung ba't nila gustong ibalik si Yorme. Binigyan kayo ng 3 taon na baboy. Pinabayaan ninyo. Hindi nyo talaga masisisi mga Pilipinong na mga Manilenyo. Sabi nga nito, ano ba yan? Testing ba yan o yung CR? Kahit nga CR, madidiri ka pa rin eh. Di ba? Hindi, alam mo kaya, hindi ako hindi ako magtataka talaga kung ang sigaw ng mga taga Maynila, ibalik si Yorme. Yun ang sigaw ng mga taga Maynila eh. Kung hindi naman ganun, ito if you are performing good sa Maynila, Mayor Hani Lacuna, malamang sa malamang, gusto kong ituloy ng mga taga Maynila. Pero bakit ang sigaw nila ibalik si Yorme? Pag nandyan si Yorme, bumalik ka na. Bumalik ka na. Ganun ang sigaw. Tama, mali. Diba? Sabi nito, kumakain ako ng pansit, banat, nandiri ako. Kasalanan ko ba? Kasalanan ni Mayor Hani to. Ang pangit ng kanilang testing. Gusto nyo pa malaman? Gusto nyo pang malaman? Ito ang matindi dyan. Ang direktor ng Manila Health Department, hulaan nyo ko sino. Sige.
So, hulaan ninyo kung sino. Alam nyo kung sino? Ha? Yung direktor ng Manila Health Department. Alam nyo kung sino? Miriam Lim, salamat po. Asawa ni Lacuna. Correct. Ay, nako, grabe. Asawa po ng mayor ang direktor ng Manila Health Department. Grabe, no? Yes. Sabi ko nga di ba alam ko may batas tayo dyan? Hindi Alam ko may batas tayo dyan na bawal ang kamag-anak eh. Hindi ko alam hindi ko alam kung kasama ang local government dyan Pero alam ko bawal yan eh. Na may kamag-anak, mantakin mo, ang ilagay mo asawa mo. At doktor din yun. Doktor din yung asawa niya. Doktor na nga yung mayor, ganyang kapangit yung kanilang Hindi ako Mayor Honey, wag po kayo magagalit sa akin Rappler po nagbalita niyan. Rappler, ayan o. Kita nyo na. Naningil-ningil pa dyan, taas ganyan naman pala kapangit. Happy, salamat po. Tapos gusto ninyo pigilan si Yorme? Ako talagang mananawagan na kung tumakbo si Yorme ulit. Nababoy ang Maynila eh. Maynila ang kapital ng Pilipinas, hindi letter P. Huwag mo nang ulitin yan, banat ba yung joke mo? Gago! Hindi, ang Maynila, ang kapital niyan, ang Pilipinas, ang kapital niyan, Maynila, tapos ganyang kapangit. Pinabayaan ninyo. Talagang kailangan na ibalik si Yorme dyan. Ako, mananawagan talaga ako na tumakbo ito si Yorme dyan sa Maynila. Di ba? Wala nababoy na Mantakin mo, mayor kayo, doktor pa kayo doktora kayo. Tapos yung asawa ninyo, ang direktor ng Manila Health Department. Questionable na nga yun. Di ba? Questionable na nga yung asawa mong nilagay mo, Manila Health Director. Doktor din yun Tapos ganyan ang itsura. Wala man lang. Hindi, kayo mga taga Maynila, nasa sa inyo yan. Nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo na patuloy na pumangit ang Maynila, iboto nyo uli yan. Pero kung gusto ninyong umayos ang Maynila, balik naman ninyo si Yorme. Hindi, kita nyo naman During pandemic, si Yorme ang napakasipag. Di ba? Hindi na nga umuwi, natulog na dun Di ba? Ganun kasipag yung mama. Sabi nito, Mayor Isko and Miss Mocha Uson for Vice Mayor. Wag naman ganun, wag naman. Mawawala ng si Ali Atienza. Hindi, si Ali Atienza, maayos din yan Yung, maayos yan. Wag na lang. Pwede na siguro kay Mocha, congresswoman, palitan si Joel Chua, di ba? Pwede yun. Tanong natin kay Yorme. O councilor, Councilor, pwede si Mocha, di ba? Tapos akong pumalit kay Joel Chua. Ano sa tingin niyo? Para magkaharap kami ni Tamba sa kamera. Kung gusto niyo yun, nasa sa inyo yun. Punta kayo sa page ni Yorme. Sabihin niyo, Yorme, patakboy mo si Banat by Congress na palitan si Joel Chua. Di ba? Punta na rin kayo kay Joel Chua. Para mainis yun. Palitan nyo na yun. Sobrang sip-sip ng Joel Chua na yun. Hindi, biro lang Pero, councilor, pwede si Mocha. Ako, na lang ako. Dito lang ako sa Gedli. Sabi naman ni Rachelyn Robinson, yes sir, takbo ka, wala akong pera. Pasensya na. Wala akong pera, Hindi kaya ng powers ko yung mga ganyan-ganyan, Ay nako, sabi ko nga sa inyo, tayo ay simpleng mamamayan lang at wala tayong kakayahan ng ganyan, ito pa, mga issue pa sa lipunan, pag-usapan natin.